Saldi is ready. Ayong gabi sa tanan ug malipayong nga adlaw nga igpapahulay niya na po ta mga kapaglaom mga kaigsuonan para sa ato ang lesson review. Nasayod ko nga sa matag gabi sa ato ang worship ato gyud ni giton-an mga kapaglaom mga to ang lesson, and it is a privilege for us nga karong taknaa magatuon na usab kita sa ato ang lesson para sa review. By the way, ako gina-welcome ang tanan nga mga kaigsuonan mga kapaglaom nga nagasubaybay sa ato ang programa diri sa Hope Channel sa NSM, labi na sa dili lang diri sa lugar sa NSM. Ako nagatuo nga bisan sa laing dapit diri sa Pilipinas ug sa abroad natay mga kaigsuonan nga nagasubaybay niini nga programa. Ato pasalamatan ang Ginoo tungod sa iyang mga panalangin ug labaw sa nga tanan niining adlaw nga igpapahulay nga iya gihatag sa atoa para sa pagpadayon sa ato ang pagtuon sa ato ang lesson. So we are so blessed indeed this evening tungod kay naatay kauban nga sila pod mo share sa ilaha nga mga knowledge regarding sa ato ang lesson this evening, this week. So sa dili pa mupadayon ang ato ang discussion, gusto nako ipaila-ila sa mga kaigsuonan ang atong kauban dire nga mo share sa knowledge regarding sa ato ang lesson. Of course, ang ato ang ministerial secretary, unya siya pod the same time ang publishing director dire sa Negros Oriental and Siquijor Mission, si Pastor Ray Vinson. Daghang salamat Pastor sa imong nga pakiguban. And then of course ang ato ang district leader sa District 8, si Sir Roldan Testa. Welcome sir sa ato ang discussion. So sa dili pa mo padayon, ako ihatag kay Pastor Ray usa sa mga greetings nga pwede niya mag-greet, and then after niya si Sir Roldan. Ngayong gabi kapaglaom Pastor Saldi. Happy Sabbath sa atong tanang mga kapaglaom sa tibuok teritoryo sa Negros Oriental and Siquijor Mission, atong mga kapaglaom mga district leaders gikan sa Distrito 1 hangtod sa Distrito 21. Praise God. 21 na ka distrito ang Negros Oriental and Siquijor Mission. Ako usab mga panimbaya diha mismo sa akong family, akong asawa si Sister Eva Vinson, bag-o ra in taon nagawas gikan sa ospital, apan praise God nga gitagaan o kasulbaran ang problema sa panglawas tungod sa panalangin sa Ginoo. Akong anak si Shitim, ako usab panimbaya diha Inday. Good evening and happy Sabbath sa ato usab nga mga literature evangelist sa tibuok teritoryo sa NSM. Good evening and happy Sabbath sa tanan natong mga literature evangelist o mga EPMLs. Okay, si Sir Roldan. Maayong gabi ka nato tanan og happy Sabbath. Maayong gabi Pastor Ray og Sir Saldi, mayong gabi. So ako gipanimbayang ako ang inahan og amahan nga diha sa nursery Bonagit, Agusan del Sur. Akong si Papa si Alex uban ni Mama Talina uban sa akong mga kaigsuonan
nga naa sa nagkalain-laing lugar. Akong mga manghod diha sa MVC, charities ta uban sa akong manghod. Rosely nga naa sa Iligan. Happy Sabat diha kaninyo. Ako pong great ang ako ang mga kaigsuunan bag-o dito sa distrito sa District 8, particularly diha sa Pamplona Church. Praise God kayo kay si Elder Noel. Nakagawas na gyud. Bag-o lang gikan sa ospital, Elder Praise Noel God. Barrera. So praise God nga ang inyong mga prayers ginatubag sa Ginoo. Ako sa ginpanabaya ang mga Elders League diha sa District 8 o nga makita-kita tanin yung ugma alang usab sa dugang kalambuan sa ato ang buhat diha sa mga distrito. Sir? Okay, thank you so much sa mga greatest, no? Sa dili pa mo padayon ang ato ang lesson discussion. Gusto pod nako ipanimbaya ang ako ang family nga naa karon sa Leyte. Daghang kayo salamat labi na sa ako ang misis sa pag-atiman sa amo ang duha ka mga anak. Of course, ang ako ang magulang pod nga pastor nga district leader sa Tacloban area. Daghang kaayo nga salamat sa ako ang magulang tungod sa iyang mga encouragement ug labaw sa kananan sa pagtabang niya sa ako ang ministry. Og sa katapusan, ako pod ipanimbaya ang ako ang igsuon nga naa karon sa Cebu nga garibyo siya sa bar exam nga it will be happen this coming September 17, 20 and 24, hoping and praying sa imuha nga humanggid ka sa imuha nga kurso. So this evening, mga kapaglaom, mga kaigsuonan nga kanunay nagasubaybay sa ato ang programa, ang title sa ato ang lesson, The Call to Stand. Pero sa dili pa mo padayon ang ato ang lesson review, ako hangyoon si kapaglaom Pastor Ray para sa opening prayer. Akong gihangyo ang katilingban, bisan pa ato makapaglaom diya sa inyong panimalay, atong iduko atong mga ulo alang sa pagpangaliya sa atong Ginoo. Magampo ta. Among pribileyo o Dios, ang pagpakig-uban kanimo, pinaagi ni ining discussion, ni ining lesson review, nga among pagkahimuon karon, tuguti nga mas among masabtan ang imong katuyuan nga nihikanamo, ingon man usab, among ganahangyo nga ang kaalam gikan sa langit, imong igabubo alang kanamong tanan aron among masabtan ug makinabuhian ang imong kagustuhan sa among kinabuhi. Panalangin ni usab ang mga equipments nga nagamit dinhi sa studio, iapod-apod kanamong tanan ang kadagaya sa imong grasya ug panalangin. Dawata ang among pangamoy o Dios ug pasaylua kami sa among kasalanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, niya kita sa ato ang lesson, ang ato ang key text. Mabasa ni siya mga kaigsuonan sa Episo Kapitulo 6, mga bersikulo 10 o 11. Ako basahon diri sa English Standard Version, nag-ingom, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Mga kapaglaom, ang ato ang lesson, it is the urgent nga gikinahanglan ta mubarog labi na sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. As we can observe sa ato ang pagpuyo diri sa kalibutan, dili gyud safe bisan asa ta mo puyo. Kay usa sa mga butang nga ako nga nakita, daghan ang mga tactics nga ginagamit ang ato nga kaaway nga ang katawhan sa Ginoo ma-disturb sa pagpangalagad. So kini siya nga lesson karon this week, makatabang ni siya kung unsaon nato nga ang ato nga focus, ang ato nga pagtuod diha sa Ginoo masentro kanunay sa iyang kabubuton ug labaw sa nga tanan, mahimo ta nga magmalinang puson sa pagpangalagad, luyong nga naay mga interruption sa ato ang pagtuo o pag-alagad. So, sa gamay nga intro, ako pangayoan ang ako diri nga mga kaubang kung unsa pod ang ilang nga may kasulti mahitungod sa ato ang lesson for this week.
ako ihatag ang panahon kay kapaglaom Pastor Ray. Ang salamat. Kapaglaom, Pastor Saldi, kini bang statement gikan ni San Pablo, be strong in the Lord, usa kini ka expression or something pagkasulti niya nga dili literal nga mahimo tang kusgan, sige tag paugnat sa kusog, kundili ang bot pasabot nga it is more on our faith in Jesus nga atong lig-unon kining atong pagtuo diha ni Ginoong Hesus aron makahimo ta pagbarog, ha? Dili Amen, gyapon amen. literal nga pagsabot nga ang pagbarog sa atong pagtuo, pagbarog against the schemes of the devil. Devil. Kay ang yawa hilabihan ka manggialamon o hilabihan ka malimbungon ang iyang mga pamaagi o daghan na ang nahimong biktima bisan pa mga Bible heroes nato nahimong biktima sa yawa unya kanunay gyud siya nga aktibo sa iyang mga schemes, iyang mga limbong hangtod sa atong kapanahonan. Ang description gani sa sinulat ni San Pedro, the devil is like a roaring lion. So, Dino. ang lion, wa natulog, kundi galibot sa matag usa nato kay nangita siya sa iyang tukbonon. Okay, si kapaglaom Roldam. Okay. So, finally, be strong in the Lord. Usa na siya conclusive statement ni Apostle Paul. He was so conclusive enough because Paul knew that the word be strong, meaning to say it is part on us that we must take hold to be strong because Amen. because God is there, meaning to say 100% when we keep on strong, God's assurance is 100% in response sa atoang sa atoang need. Particularly, we are facing this spiritual battle. So, Paul assured us, be strong because God is worthy nga siya atong saligan in terms of mga hard times sa atoang kinabuhi. Okay, daghang kayo nga salamat no kapaglaom Roldan sa imuhang idea. By the way, mga kaigsoona, mga kahigalaam, sa ato ang lesson diri sa Sunday, it talks about sa battle speech. Now, kini siyang lesson nagisgot ni siya sa Epeso kapitulo 6 bersikulo 10 hangtod sa 20. Nagisgot ni siya mahitungod sa full armor. Gibasa na ko ni siya kanina, gadepende kapaglaom Pastorino sa translation sa Bible. Kay naay giingon nga on the whole armor. Sa uban nga translation, nag-ingon pod nga put on the full armor. Depende sa translation. Pero usa sa mga butang nga mingabot sa akong nahuna, ngano ka nga ang author si Apostle Paul, wala man gud siya mingingon nga put on the half armor. So kini siya ang ato ang lesson diri sa Sunday, nagisgot ni siya, it's an urgent sa tanan nga mga magtotoo because Paul is speaking sa church sa Ephesus. Unya, kahibalo kita kung unsa gyud ang background ni Apostle Paul, unya sa iya nga pagsulti, he was the one nga naghatag og encouragement sa mga believers dito sa Ephesus church. Ug dili lang pud ni mahitabo dito bisan sa ato ang panahon karon, applicable ni siya kung unsa gyud ni siya ang impact sa ato nga kinabuhi labi na sa atong pagpangalagad sa Ginoo sa panahon nga ato gyud ni isulob ang hinagiban nga gusto ipasulob sa Ginoo. In what reason? It is because ang kaaway kusgan. Now, meaning ang ato nga kaaway dili lang ni sa pinagi sa kusog, dili lang ni pinagi sa armas, kundi dili sa spiritual battle against sa evil. So kini siya nga lesson unsa ka diri kapaglaom Pastorino ang ato nga makuha sa panahon nga ato gyud
isulob ang tibuok nga hinagiban nga gusto ipasulob sa Ginoo sa atoa. The text starts with the word finally. So, conclusive, pamilin-bilin, katapusan, conclusion ni San Pablo nga nahanay ni mabahin ni sa tulo ka tugon-tugon. Ang una niyang tugon-tugon, strong in the Lord. Onya, ang ikaduha, put on the whole armor. Nganong kinahanglan maning duha, kay aron makabarog ta batok sa mga limbong sa yawa kapag laom saldi, kapag laom roldan. So, pag-ingon, strong in the Lord, naa ang pagtambag ni Apostol Pablo nga ang imong paglig-on dili sa imong kaugalingon. Amen. Ang total dependence sa imong kusog magahatag og assurance sa imong pagpakigubat batok ning atong kaaway nga mao ang yawa kung ang atong kusog, ang atong kalig-on isalig nato sa Ginoo and the Wow, Lord, wow, dili sa praise atong God. kaugalingon. Okay, si kapaglaom Roldam. Yeah, yeah. So, the battle is this is the battle of the Lord. Yeah, we are just a participants, or we are just a medium of the war. But because we are include of the battle, Paul advised us to put on the whole armor. Paul provide logical expressions why we need to put for us to be makaresista sa scheme kaning mga lipat-lipat bitaw nga kaugdangan ni Satanas. And then Paul assured us that by putting on the whole armor of God, assuredly the victory is won. Wow. Yes. Amen for that. Amen. So, mga kapaglaom na iskayo bitaw ang ato ang lesson, no? So, it is one of the challenge sa ato ang samtang kita nangalagad unya nagpaabot sa ikaduha nga pagbalik sa Ginoo, gikinahanglan nga ato gyud i-put on the whole armor sa Ginoo para nga dili gyud ta malimbongan sa kaaway. And addition for that, kini nga pag-ingon bitaw ni Apostle Paul nga be strong in the Lord, meaning gusto sa Ginoo nga kung mahimo makapadayon gyud ta sa pagpangalagad sa Ginoo nga dili kita mabiktima sa kaaway. In what reason? Kay gusto sa Ginoo nga kita makapuyo sa langit. So mao gyud ni ang gusto niya nga mahitabo dili lang sa una nga panahon bisan sa atoa nga panahon karon ug sa coming nga generation, gusto niya nga kita tanan makaadto sa langit. Okay? Basing si kapaglaom Pastor Ray, may naa pa siya ika-add sa ato ang lesson? Nahibalot ang tanan nga kining great controversy between Christ and Satan. Dugay na yun nagsugod pa ni dito sa langit. Yes, yes. Okay. So, Onya, kining gubat ali sa Dios og sa yawa, si San Pablo nasayod og nagtambag nato nga maglig-on ta kay apil gyud ta ani nga gubat. We are engaged in this war. Otherwise, wa na siya nitambag nga you don't have to put your whole armor. That means we are get involved and we are engaged in this war. Okay? And this war, dili lang kay we are in defensive position. Pag ingon nga strong in the Lord, hulat lang ka nga moatake ang kontra. No. Ang pag ingon nga maglig-on ka diha sa Ginoo, onya isulob nimo ang tanang hinigiban, but pasabot apil gyud ta sa gubat. Kini nga mga hinigiban, say for example, we have the sword. Ang sword magamit siya in both offensive and defensive. Pwedeng i-atake, pwede pong isagang. Ang breastplate, sa atong dughan, kanang panagang ra gyud na para defensa ra na. Nga og dunay fatal blow, di tama batay, di taling maigo kay do naman tay shield. Okay, so kini nga mga armor nga atong isulob, galamiton gyud siya kay apil gyud ta sa gubat, o kini nga gubat
dili literal nga Yes, pinaakis-kusog. yes. Oh. This is a spiritual warfare nga di gyud ta makadaog sa atong kaugalingon. Kanunay gyud tang magsalig sa gahom sa Espiritu Santo nga mo'y mo empower nato to Amen. resist against all the schemes of the devil. Okay, daghang kayo nga salamat. I think si Kapaglaom Roldan naa pa siya idea regarding sa ato nga lesson sa Sunday. Yes. So, the victory of this war is totally dependent on the faith and trust ngadto sa Ginoo. Because sa unang panahon ang mga Israelites nagmadinaogon sila sa away not just because they are kanang master sila mga away tungod sa ilang armor nga complete, but nahimo silang magmadinaogon tungod kay ang Ginoo nagatabang sila, tungod kay sila mismo nagatuo og nagasalig sa Ginoong Dios. So the victory of the war is dependent on the help of God ngadto sa ilaha. Okay, amen kayo. So in relation also sa ato ang church, ingon si Paul diri, Paul makes bold use of this theme to exhort believers to be first active in pursuing church mission. Wow, amen. So for us also, we are in the battle area. That's why pag ingon ni Paul nga be strong, you need also to what? To participate in the church mission as kind of reflective sa atong Christian faith. Next, attentive to unseen dimensions that impact lives and witnesses. So that's why nga we need to consider nga there are unseen beings nga naga-participate sa atong daily activities sa atong life. Satan striving so much for us nga mahimo ta ng slave. They are unseen also. And also together with the Holy Spirit nga naningkamot pod sa to ang tagang mauna ang Ginoo. So these are upat pa ni siya si Pastor na ikadugang ani. Okay, daghang kayong salamat ug ang katapusan dire may gi-mention nga cognizance of the divine provisions for the success. Maobtain ra gyud nato ni bitaw ang kadawagan bisa sa mga programa sa ato nga church, pinagi bitaw sa tabang sa Ginoo. And then lastly is there is a unity and collaborations among believers, meaning naay strength if there is a unity inside the church. So mga kapaglaom, nice kayo ang ato ang lesson tuon kay usay ni siya kapag pahinumdum sa ato samtang kita nagahulat sa ato nga ikaduha nga pagbalik sa Ginoo. Sa Monday lesson, finding strength in Christ, na takol ni siya gamay sa ato nga Sunday nga the only source nga makahatag og strength way lain ang ato nga Ginoo tungod kay nagsaad siya. So ang ato ang lesson, it is one of the challenge sa mga believers nga gikinahanglan nato nga mangita musandig sa Ginoo tungod kay siya ang source sa strength. Ug maging success kita batok sa kaaway pinagi sa pagtabang sa Ginoo. Ihatag nako ang panahon kay Kapaglaom Pastor Ray sa additional nga insight regarding sa Monday lesson. Actually, ang Sunday nga lesson, ang Monday o ang Tuesday, related ra gyud siya gihapon. No? Yes. Kanang sumpay ra gyud siya kayo. Kanang wa kitay laing ka pangayuan o kusog o wa gyud laing source sa kusog aning gubat nga atong giapilan nga naapil gyud ta kundi si Jesus Christ ta gyud. Ang labing importante is si Kristohanon. We have that feeling of total dependence sa home, Yes. sa grasya sa Ginoo. Amen. Kay sa atong kaugalingon, di gyud ta makahimo aning spiritual warfare nga atong giapilan. So insakto gyud na siya ang gingon sa kuano sa Philippians chapter 4 verse 13 nga I can do all things through Christ who gives me strength. Di gyud. And si Jesus Christ man, without me, you can do nothing. Wa gyud tay mahimo. Wala gyud. So finding strength in Christ and Christ alone. Amen. Nothing else. Okay, si Kapaglaom Roldan. Yes. So through Christ we gain strength. But the participations of the Godhead mo ni pinakamaayo nga ato nakita ba
nga the Godhead, sila naga-participate for the sake sa ato ang salvation. And Amen. each one of them doing their best for our own benefit. Di ba? So Christ, the source of strength, and also God provided a weapon, ano, kanang armor of God. And so Paul emphasizes us also that we need to pray all the times in the Spirit, because the Spirit will give us strength through Christ. Amen. So nindot kayo mga kapaglao mga to ang lesson to kay nagisgot ni siya nga gikinahanglan gyud ta nga mosandig ra gyud modapig sa Ginoo kay siya ang mohatag og strength sa ato nga kita makalahutay. Sa Tuesday, it talks about the great controversy in Paul's letter. Now, kung ato usisaong gyud ni ang sa Tuesday, it kuam kini bisan unsaon nato paglikay sa ato ang lesson, kumbaga naa nagyud ni ang pakig-away between sa good and evil. So bisan asa ta sa senaryo diri sa kalibutan, naagyod ni. Pero naay usa nga butang nga gikinahanglan ra nga himuon sa usa ka tawo nga siya dili malinlang, kung mahimo dili siya matem sa kaaway, pinaagi sa paghatag sa kaugalingon ug pagmata kung asa na ta sa ato ang pagpangalagan. I think naay gamay nga ihatag ng mga ideya ang ako diri ng mga kauban si kapaglaom Pastor Ray regarding ani nga controversy sa Tuesday nga lesson. Thank you, kapaglaom Saldi. Kining controversy between good and evil, dili gyud pwede nga di ta mo take side. Yes. Walay neutral ground ani kapaglaom Saldi, kapaglaom Pastor Roldan. Yes. Kinahanglan do na gyud tay dapigan o walay laing kitang dapigan kundili mismo ang atong Ginoong Hesus. Amen. Kay iyang gisakripisyo ang iyang kinabuhi aron lamang magmadaogon ta aning gubata. Gawas nga iyang giula ang iyang dugo aron ta mahimong magmadaogon, iya pagyud tang gi-providean sa mga armas, equipment nga atong gikinahanglan, weapons, to be exact sa atong kanget. Ang armas, weaponry, iyang gi-provide aron makahimo ta sa pagpakigubat. O gidescribe ka na sa Epeso Kapitulo 6, 10 o 11. Gitagsa-tagsa yun niya pag-describe kanang lain-lain nga mga weapon nga atong gamiton aron makaasdang ta sa atong kaaway. Nahibalog yun ta nga ang atong kaaway, ang description sa Book of Revelation, he is the great deceiver. Yes. And ang description, he deceives the whole world. So, kini nga pagpakigubat, tali sa maayo og sadautan, tali sa Dios og sayawa, tali sa tinuod og bakak, mo nang gikinahanglan ang pagsulob sa tanang hinigiban sumala sa prescription sa Ginoo sa Epeso Kapitulo 6, 10 ug 11. Okay, si kapaglaom Rolam. Yes. So this great controversy we are participating, and the challenging is we are fighting with principalities, with rulers of demons. Although si Kristo ra og si Satanas nag-away, but we are also facing the temptations of the devil. So ang nakanindot pod nga kung mo take side ta, Pastor Ray told us nga we need to take side also, we need to participate. And in participating, Paul told us nga we must be strong in the Lord, because God is assured 100%. It is our part nga di ta mo strong or kanang weak ato ang paggunit sa paglam sa Ginoo. But being in the battlefield of God, kita mga kaigsunan, we are already kanang victory.
kita nagmadaogon na because God, si Jesus, nagmadinaogon na since sa una pa. Oh. Amen. So, nindaog sa Ginoong Hesus sa una pa, dito pa ang gubat nila sa langit, nindaog na sa Ginoong Hesus. Nindaog pa gud si Ginoong Hesus dito sa ilang away kung napili siya dito sa Calvary. And so, when we take side nga to the side ni Ginoong Hesus, mudaog yun ta perminti. O, sure gid na nga mudaog ta. Basta, we must take side on the Lord. That's why for us nga mudaog ta niining ato ang battle, we need to put the entire armor of God para ni siya nga makalikay ta, makabantay ta sa pagtintal ni Satanas, makabantay ta nga kanib din ni mao because we are fully armored with God's armored kanang battle. Okay, daghang kayo. Salamat no. Kapag laom Roldan sa imuha nga insight regarding sa ato ang Tuesday nga lesson. Now, in relation usab sa Wednesday nga lesson, kay combination mang goodness siya, same ang word dire nga gigamit nga gikinahanglan pod nato nga mo stand. Why? Tod kay gihulagway dire ni Apostle Paul during ancient time, kini manggod nga panghitabo under sa Roman Empire sa una, and then personally siguro nakakita gyud siya kung unsa nga klase nga pakig-away sa una. Unya naghisgot dire na ay mga pipila ka mga butang nga ang soldiers di ay sa una kung makig-away sila na ang ginatawag nga close with the enemy. So meaning naagyod ang face to face. And then second, naapod ang ginatawag nga they must attack and stand fast. Mubarag yun sila no matter what happens sa ilaha nga kinabuhi. And then ang ikatulo, gi-mention nga beat back the enemy. Kung mahimo nga dili mo atras, ang kaaway ang mo atras. So meaning naagyod ang word nga push. Kung mahimo i-push gyud, nga kung mahimo tanan nga siguro kusog himuon para lang makadaog sa pakig-away. So kini siya in relation bitaw sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. I think applicable gyud ni siya nga no matter what happens sa ato ang kinabuhi. Despite nga naay mga disturbance bitaw sa ato ang pagpangalagad, we should stand. Kung mahimo i-push gyud nato ang ato nga pagtuo, pag-alagad sa Ginoo no matter what happen, tun kay naay gahulat nga ganti o reward nga gisaad ang Ginoo. I think si kapag laom Pastor Ray na ay ika-share sa ato ang lesson Sa mas kapag laom Pastor Saldi, sa konsepto sa gubat, dili pod pwede mo adto gubat ang usa ka sundalo unless he is trained. Okay? So bansayon ang sundalo, he will undergo intensive training. Dili lang kay iyang physical strength ang gikinahanglan, apil ang iyang mind, apil ang iyang motive nga mahimo siyang fully prepared sa gubat nga iyang pag-apilan. So, gikinahanglan ang training. Sa 1 Corinthians 9, sulti ni San Pablo, kining gubat or lumba Kristohanon, doon nagyoy pagbansay sa kaugalingon. Kinahanglan ang maapil sa gubat, he has to strive for mastery and he must be temperate in all things. So, gikinahanglan nga nabansay siya aron makahimo siya pagsukol unya. And good enough kay ang atong kapitan sa gubat nga mao si Jesus Christ ni provide sa mga weapons nga atong gikinahanglan. Amen. Kining sa Wednesday, kining standing on the ground sa concept sa gubat, kung ang sugo sa imong superior, imong kapitan, imong commanding officer, you have to hold the ground, to stand the ground. No retreat, yun na siya. Di ko pwedeng mo atras. So, kining command god sa usa ka sundalo, dili ko ni pwede nga balibaran nimo. Kay ma-court martial ka, makaso ka kung dili ka motuman sa order sa imong superior. So, our superior, our captain is Jesus Christ. Ang
tambag ni Jesus Christ. Hold the ground. Holding the ground, again, I should say, nga dili lang na siya, you are putting yourself on the defensive position. So, kikinahanglan ang skills, kay ang purpose is to win the battle. And how to win the battle? Total dependence on the power of the Holy Spirit. Amen. Total dependence on Jesus Christ. Nya, kampante ta, nga magmadaugon yun ta aning maong gubat kay madaugon naman si Jesus Christ. Lipay ang yawa kay namatay si Jesus, pero pildi siya kay after 3 days, nabanhaw mat si Jesus Christ. Okay, daghang kaayo nga salamat kapaglaom rin no, sa imuhang nice kaayo nga thought regarding sa ato ang lesson. Ihatag na po na ko ang panahon kay kapaglaom Roldam. So, stand firm. Face to face na gini sa nga away. Wala gi relax. Oh. There is no stance of relax. Muna mga kagalaan mga kapaglaom. Sa atong kinabuhi kung natay mga trials, mga temptations, mga pagsulay nga grabe na kaayo, dili kita dapat mo-relax. Kay walay ang mando sa Ginoo is move forward, go forward. Walay mando ang Ginoo just relax. Undang na sa pagpangalagad, wala. Kay kung muundang ta sa atong pagpangalagad, muundang taning battle spiritual nga atong gisugubang karon, dili kita magmadaogon. Oh. So mo na siya nga, we must continue in faith to stand found in one spirit with one mind striving side by side for the faith of the gospel. So we can only stand firm sa ato ang pagtuo, hold on the ground of truth, labi na sa ato ang pagsalig sa Ginoo. Kinahanglan po nga kanang may tagtabang sa Ginoo also because God provided strength and it is assured. Di lang ito may relax sa mga kagisunan. Di ta mo pahuway sa pagpangalagad. Kaya kung mo pahuway tas pagpangalagad, pildi ta sa atong battle nining atong spiritual nga pakig-away nga to sa maayo o sa daotan. Okay, daghang kayong salamat no. By the way, sa ato ang Thursday nga lesson sa katapusan nga amo discussion dire. It talks about wrestling against evil powers. Nga nagisgot kini siya nga kining evil and supernatural powers kusgang gyud ni siya nga ato nga kaway. In fact, na-discuss na ni siya gamay nga kung unsao nato mga pamaagi nga kita maka-overcome unya mapildi gyud nato ni ang ato nga kaaway nga mao si Satan nga usahay mao'y mohatag og disturbance ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Unya gi-mention dire nga gikinahanglan gyud nga ato gyud panglimpasugan kung mahimo ato suklang gyud ba para nga dili kita matem, para nga maging success kita sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo. So ako ihatag ang panahon kay kapaglaom Roldan sa iyahang additional insight regarding sa Thursday nga lesson. Yes. So, wrestling against evil powers. Mga kapaglaom, ang atong battle nga giapilan, we are fighting the spiritual battle, not just physical. Because evil is physical, temptation, evil is spiritual, temptation is spiritual. So we are just fighting, and we can only be successful, or we can only be victorious when we fully depend on the spiritual side, which is God. Oh, that's why nga ang success sa ato ang victory sa atong battle is we won not by just our own merit of goodness, not just by our own kanang self-righteousness, but we won this battle by depending solidarity through our faith ngadto ni Ginoong Hesus nga mooy naghatag nato og strength, naghatag nato og kanang taas nga pailob sa kamatuoran, ma-preserve nato ang pagkamataran-anon sa atong pagtong ato sa atong Ginoo. Okay. Si kapaglaom Pastor Ray. Kining wrestling, this is a combat sports, no? So, kumbate yun siya, unya pakos ganay yun.
sa karon sa atong makita mga sports, kasagaran boxing nahimong well-known mga Filipino ana ang usa nga strategy nga ganahimo aside from being trained in preparation for that sport, kinahanglan ang ikaw nga moapil sa maong kumbate, imo pong studyhan ang dula sa imong opponent. So you must learn sa pamaagi sa imong opponent. Now, kining atong kontra mao ang yawa, and he is deceitful. Ang yawa subtle ang iya mga pamaagi, kay para nako no, kining temptasyon sa yawa, ang yawa maninintal, medyo in a lower degree, mas arang-arang ni siyang temptasyon kaysa deception. Kaya ang temptasyon, nahibalo kang gitintal ka. Whereas ang deception, wa ka nahibalo kay nalimbungan man ka. So, muna siya fatal kining pamaagi sa yawa nga deception. So, we wrestle against the devil who is the great deceiver. So, limbungan siya. Muna atong konta. Delikado kayo ang limbong sa yawa, kay usahay basig nagtuorata nga ni anak ko, I'm standing on the right ground. I have to hold this faith. Kay unya, lo and behold, ang imong nadiskubrihan nga nalimbungan di ay ka. Sayop di ay to ang imong gibarugan. I am strong in faith. No, faith in Jesus. Unya, dili di ay to sa husto nga baruganan nga imong gituohan. Mao na. So, delikado ang mga pamaagi sa yawa. Kay balikon ko, dili lang kay ang yawa maninintal, kundi dili labaw sa tanan, limbungan gyud siya. Unya, delikado gyud ang malimbungan. One more thing. Ang pinakakontra gyud nato ning atong gubat Kristohanon, ang atong kaugalingon. Atong kaugalingon. Why? Ang 17:9 sa Jeremias nagaingon, the heart is deceitful above all things, and it is unruly evil. So, my heart is evil. I don't know your heart kung dili na evil. So, we wrestle against our heart. Kay sometimes our heart desires is not in harmony with the desire of God. Doon na tayo mga handom nga tinguha sa atong kasing-kasing nga wa nakauyon sa kabubuton sa Ginoo. So, dili pod masayop ang description sa Jeremias 17:9 nga limbungan kining atong kasing-kasing. Unya, di lang kay limbungan, gisumpan ba, it is unruly evil. So atong bantayan kay ang atong kaaway nga mao ang yawa nakasulod na bisan pa sa atong kasing-kasing. Ato lang ni siya. The only antidote is our faith in Jesus, our trust in Jesus, and ang atong gugma sa pagtuon sa balaang kasulatan. Kay thy word is truth. Maraman gyud ni siya. Makaangkon rata sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni ining pulong sa Ginoo. Okay, daghang kayo nga salamat kapaglaom Pastor Reno sa nindot kayo nga idea nimo regarding bitaw sa ato ang lesson. Yes, tinuod na mga kapaglaom nga the only way ug safest way sa usa ka magtotoo diha sa Ginoo nga dili malimbungan, dili matintal sa kaaway, pinaagi sa pagsulob gyud sa hinagiban nga gi-provide sa Ginoo. Ngano? Para nga ang atong focus sa pagpangalagad kanunay masentro diha sa kabubuton sa Ginoo. I think si kapaglaom Roldan na apay siguro siya ikadugang sa ato ang lesson. Okay. So, thank you. Sakto to ingon ni Pastor Ray. The devil is kanang grabe sa kaning kayo, grabe ka maro ka wise ba. Maybe you are doing God's work in a
doing God's work, you think you are doing God's work, but totally you are playing Satan's kanang masterpiece. Like for example, sa si Paul sa una, sa pa siya na-convert, diba? Pa siya tagbo na Jesus sa Damascus. He is doing God's work. Torturon tong mga tao. But it's not God's way nga ang mga to pang torturon. So the only way nga usahay good mga kaigsuon na mga kapaglaom, we think this is God's business nga di na ito iya sa Ginoo nga pamagi di ay. That's why Paul told us that God appointed us, supply us with the finest of weaponry, his own armor, the armor of God. He has placed our disposal his truth, righteousness, peace, faith, salvation, and the Holy Spirit. That's why if kung kulang ta og hatag og panahon pagtuon sa Ginoo, dili kay nato clear ang truth about God's word, ang ato pong decision making medyo dili po kay siya truthful. Tungod kay our decision making mahimo lang isang sound kung ang ato ang understanding sa biblical truth is sound food. So that's why nga with this full finest kanang sustain sa Ginoo para sa entire war nato spiritually, ato ni sing ma-apply dili gyud ta kanang malimbungan ni Satanas. Kay ngo si Pastor Ray masakit-sakit ba nang na-deceive ta. O wa kabalo nga abi nimo iya sa Ginoo ginimo pero dili na di ay. Di ba no? So mo na siya ang dili maayo. So Okay, mga kaigalaan, mga kaigsuonan, diri na gyud tapos ang ato ang lesson. Daghang kaayo nga salamat sa inyo nga pagsubaybay sa ato ang programa. Basin siguro na ami mga butang nga wala gyud matiskas, muhangyo mi sa inyo nga ato gyud tun-an maayo ang ato ang lesson para ugma during sa ato ang Sabbath School program naa kitay ikabahin sa mga kaigsuonan kung unsa pod ang mga nindot nga idea nga pwede nato nga maika-share sa atong mga members sa church. For final takeaway, ihatag na ko ang panahon kay Pastor Ray. We should admit the fact that there are two supernatural powers that exist in this universe. The power of Satan and the power of Jesus. So evil spirits and the Holy Spirit. We have to take our stand. We have to take side on the side of Jesus nga maoy nagpakamatay alang sa atong mga sala. Dili sa atong kaugalingong kusog nga ligunta. No, kinahanglan tas gahom sa Ginoo. A feeling of total dependence on the abundance of God's grace in our lives. Amen. Makaplagan ta nga kinabuhi ta nga Kristohanon, matinod-anon kay si Jesus Christ naman mo'y nagpuyo sa atong kasing-kasing. Okay, ihatag na ko ang panahon kay kapaglaom Sir Jordan. So we are engaged in the battlefield. Mga kapaglaom, kung dili mo ganahan mag-struggle, dili mo ganahan maka-face o kanang problema, kanang dili mo ganahan ang inyong kinabuhi na hasol, dili mo ganahan mo barog sa kamatuoran, dili mo ganahan mga lagad sa Ginoo, actually you are playing a very dangerous choice. Nganon dangerous na siya man tungod kay you are surrendering gisurrender niya mo imong paglaom nga hatagan ka sa Ginoo kinabuhing walay katapusan. So since dili na ka mga lagad sa Ginoo, ang uban mo backslide na, ang uban di na mo simba, ang uban kapuyo na, ang uban dili na modul sa Ginoo. Tungod kay ma-feel nila murag ma-stress sila pag-ayo. Kung mao na inyong buhaton mga kaigsuonan, you are doing the disastrous choice nga muhatod na nimo ngadto sa impierno. Nga naman kay wala gyoy purgatorio, wala neutral ground. Ang ato ang lesson nagsaysay sa Biyernes nga you are playing the wiles of evil. So because ang Ginoo nahigugmo sa tuwa, He provide us the armor, we must take hold sa Ginoo. Pero kung gana ka mag-relax, gana ka magpahuway,
ganahan kadi mga lagad, by the grace of God, maabot sa panahon nga tagaan ka sa Ginoo kusog ang mga lagad ka otro, then that's blessing. Pero kung maabot ang panahon nga di jud ka magbali-bali, bisay pila pa ka tawo nagbisita sa imo, pila pa ka tawo padasigan ka, di hapon ka, then gibalibaran nimo ang grasya sa Ginoo, then maybe that's the fatal decision nga imong ginapili. So, samtang napay panan mga kapaglaom, das kahanginan, take hold on the battle because finally, according to Paul, be strong in the Lord, kay assured ang Ginoo mutabang sa dihang mga itaog tabang kaniya. Mga kaigsoonam, ang atong lesson gisauluhan og the call to stand. So gikinahanglan yun ta nga moistan sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Ngano tungod kay nag-engage kita sa pakigaway batok sa maayo ug sa dautan. Gikan sa sinugdanam tidto pa sa langit, ang atong Ginoo nagmadinaugo na siya. Sa namatay siya sa cross, nagmadinaugo na usab siya. Usa sa mga butang nga i-challenge ko sa mga kaigsoona nga nagasubaybay sa programa, gikinahanglan nga mudapit ta sa Ginoo. Kinahanglan nga musandig ta sa iyaha. Kay ang victory makita lamang na siya diha kang Ginoong Hesukristo. Kung gusto nato nga kita magmalinang puson batok sa kaaway, it is our time nga mudapit ta sa Ginoo, mutras ta sa iyaha og labor sa nga tanan, padayon kita sa pagtindog pinaagi sa kabubuton sa Ginoo. To close sa ato ang lesson review, ihatag nako ang panahon kay kapaglaom mo para sa closing prayer. Akong gihangyo ang mga akatilingban sa kahanginan nagatan-aw, magampo kita. Ginoo na mo gamhanan pagya sa mong kinabuhi. Mapasalamaton kami niining kagabhion nga ikaw nagahatag namo niining kahibalo kaalam. Salamat kaayo Ginoo sa imong bala nga espiritu nga nagaabli sa among kasingka sa imong unahuna karon. Nasabtan namo Ginoo nga among pagkinabuhi ning kalibutan na nagig-away kami niining gubat sa universidad nga diin ang among kontra Ginoong Dios mao ang mga panulay. Lig-una kami Ginoo, sama sa imong gisaad kanamo ug nakahibalo kami nga ikaw magatabang kanamo. Ayaw kami pasagdi Ginoo sa among mga desisyon, ilabi na sa among mga struggles. Ipakita namo Ginoo ang imuhang pagkamayhugmaon. Salamat Ginoo nga kini nga mensahe mabilin sa among kinabuhi. Salamat ikaw magatubag sa among ginapangayo sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. So ato tagaan og time or panahon ang ato ang lesson by next week. Kinahanglan nga magtuon na pud ta para pag-abot sa adlaw nga igpapahulay makashare kita sa ato ang mga kaigsuonan. So naay mga greetings diri. Mga kaigsuonan nato nga kanunay nagasubaybay sa ato ang programa, daghang kaayo nga salamat sa inyong mga prayers o pag-support. From Nora Torres, Luang Rubia. Nagingon siya, good evening and happy Sabbath mga kapaglaom. Pastor Ray, Sir Roldan ang Pastor Saldi Abayon Shintos, may the Lord bless us this Sabbath. Wow, daghang kayo nga salamat. And then kay Sister Joy Enkelino, mingingon siya, good evening and happy Sabbath everyone. O kay Gilbert Punay Alakid, mingingon siya, happy Sabbath. And then kay Georgina Anolga Ramirez, happy Vesper kapaglaom. Ito ihatag na akong panahon kay kapaglaom Pastor Ray, sa greetings. Gikan ni Rosalen Calomba Basilio Valiega. Mayong gabi ug happy Sabbath sa mga kapaglaom from Tinaugan, Bindoy. Gikan usab ni Rasul Christine. Happy Sabbath everyone and good evening. Gikan usab ni John Diluod. Praise God, nice presentation. To God be the glory. Ni Brother James Itom. Happy Sabbath everyone. Og ni Joname D. Vinson Laraya. Happy Sabbath everyone. O gikan pag kay Granada Emilien Sokem, happy Sabbath kapaglaom. Unya nag-heart pagyud siya. Okay, daghang kayo nga salamat. O kay No Saturday, happy Sabbath mga kapaglaom.
And then kay Ma'am Jennifer Belbestre Doca, happy Sabbath. Gikan ni Giancarlo Kadayday, happy Sabbath everyone. Watching from Kalumbuyan District, happy Sabbath Kalumbuyan District. Gikan ni Bimbim Timusan, happy Sabbath mga kapaglaom. And also, Raul de los Santos, good eve everyone and happy Sabbath. Gikan ni Raul ani Raymond Lula. Good evening, happy Sabbath everyone. Gikan usab ni Mario Ramirez atong kaigsunan diha sa Amlan. Happy Sabbath Pastor Ray, Sir Roldan og Sir Zaldi. Gikan usab ni Sister Mary Jean Ager. Happy Sabbath po. O kay Jose Maris Mafranca Irames, good evening and happy Sabbath mga pastors. Ang sa tanang mga kapaglaom, God bless sa inyo program. Watching from Central Philippine Adventist College. Wow, gikan sa ato ang college, CPEC. And then kay Rosie Amante, maayong gabi, happy Sabbath mga kapaglaom from District 6. Gikan sa atong kapaglaom sa Il Janin, happy Sabbath. Atong kapaglaom si Narilaika, blessed evening and happy Sabbath mga kapaglaom. Gikan usab ni Carmel Lotis Saul. Happy Sabbath everyone and God bless. Okay mga kapaglaom, dire ra gyud ko to ang ato ang discussion sa lesson. Kita-kits na punta sa next Friday. Ako ang iyong mga kaigsunan, tagaan natong panahon ang pagtuon sa ato ang lesson for spiritual growth sa ato ang personal nga relasyon sa Ginoo. Unya, dire ra ko to ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Ako si kapaglaom Saldi Cientos. Ako si kapaglaom Pastor Ray Venson. Og si kapaglaom Roldan Testa. Happy Sabbath sa tanan.